Nagsimula ang pelikula sa isang flashback na si Eve nung bata pa ito at ang papa niya na si Javier at sumasayaw sila. Sinabi ng papa niya na ang bilis niya daw lumaki at hawig na hawig niya daw ang ate niya. Sinabi naman ni Eve na sana ay naaalala niya ito kaso bata pa sila nang magkahiwalay. Binigyan siya ng papa niya ng isang souvenir na ballerina. Kinagabihan, may mga armadong lalaki na sumugod sa bahay nila at pinagpapatay ang mga guard na parang mga elite assassins. Nagbibihis si Javier at kita ang tattoo niya sa likod ng Rosco Roma. Agad niyang nakita ang kakaibang pagkilos at umaksyon ito. Pinaslang niya agad ang unang lalaki at kinabitan ito ng smoke grenade. Agad niyang kinuha si Eve at sinabigang tandaan kung ano yung natutunan niya. Pinatay niya ulit ang sunod na grupo ng mga lalaki. Pinapasok niya si Eve sa isang secret passage. Nagpatuloy ang aksyon at kitang magaling din makipaglaban si Javier na may konting hawig ng galaw ni John Wick. Si Eve naman ay sikretong pinapanood sila sa lagusan. Sa huli ay nadakip din siya, saka lumabas ang boss nilang kilala bilang The Chancellor. Di na galit ito kay Javier at sinabing tinanggap na nila siya kahit outsider siya at pinaasawa sa pamilya nila. Subalit ito pa ang ginawa niya sa kanila. Kaya namatay ang asawa niya dahil sa kataksilan niya. Tinanong pa nito kung asan daw si Eve. Ngayon pinapili siya nito kung papatayin nila silang mag-ama o papatayin niya lang ang kanyang sarili pero mabubuhay si Eve. Nang babarilin niya na ang sarili niya, sumigaw si Eve at nagpatuloy ang aksyon. Naligtas man sila pero parehong grabe na ang tama ni Javier at namatay na ito at naiwang mag-isa si Eve. Sa presinto naman ay mag-isa na lang si Eve. Dumating si Winston at inalok nito si Eve na kung gusto niya ay dadalhin niya siya sa pamilya kung saan talaga lumaki ang papa niya. Sumama ito at pinakiusap ito sa direktor ng Rosco Roma. Tinatanong siya nito kung sumasayaw siya at kung may nararamdaman siyang sakit sa kalooban at galit, magagamit niya ito upang mas matuto sa buhay. Nagpaalam na si Winston at binigyan siya nito ng coin. Nakilala niya si Nogi, ang magiging mentor niya sa Rosco Roma. Lumaki na si Eve at patuloy siyang nagsasanay sa pagsasayaw kahit nagdurugo na ang mga paa niya at paulit-ulit pa rin siyang pinapasayaw ng direktor. Nagkalat na ang dugo niya sa sahig sa walang awang pagsayaw. Sa huli ay pinahinto na siya at pinagpahinga. Nadaanan niya ang maraming ballerina na kasama niya sa training. Bukod pala sa pagiging ballerina, ay may training din pala sila sa martial arts, paghawak ng baril at iba't ibang gawain ng assassin. Parang babaeng John Wick lang talaga. Paulit-ulit man siyang nabigo sa kanyang training ay sa wakas, nakuha niya rin ito. Good. Sa tingin niya ay ready na siya para sa kanyang huling pagsubok at ready na siyang isabak sa kanyang unang misyon. Nagkumpulan ng mga tao at may tinitingnan silang bisita. Si John Wick pala ito. Palihim na pinagmamasdan ito ni Eve. At nagpasimple na kinausap ito. Tinanong niya ito kung paano siya makakalabas sa Rosco Roma at sinabi ni John Wick na makikita niya rin ang pagkakataong iyon. Tapos ay binigay na sa kanya ang unang misyon.
Kailangan niyang protektahan si Miss Park na anak ng isang mayaman. Sa wakas ay nakalabas na siya sa training at naranasan ng bagong yugto ng buhay. Nakita niya agad si Miss Park at lumabas na rin ang threat. Sinugod na ito ni Eve at nagsimula na ang mala John Wick na labanan. Sa una ay nag-struggle pa ito. Pero natalo niya pa rin ang mga kalaban at natira ang boss at tiniran niya ito ng palakol. Tagumpay ang misyon at dahil dyan ay nagkaroon din siya ng tattoo ng tulad kay John Wick. Pagkalipas ng 2 buwan, katatapos lang niya sa isa na namang misyon kung saan pinagpapaslang niya ang lahat ng armadong lalaki sa buong floor at bumaba ito sa elevator na parang walang nangyari. Nang paalis na siya, bigla na lang siyang binunggo ng malakas at brutal na pinagbabaril ng isang hindi kilalang sasakyan. Isa na namang maaksyon na labanan. Nakita niya ang marka sa kamay nito at biglang naalala na may parehas na marka ang mga lalaking pumatay sa papa niya na siyang dahilan kung bakit siya nagsikap na maging assassin para hanapin at ipagiganti ito. Pumunta agad siya sa direktor at tinanong kung bakit di niya sinabi ang tungkol sa tribong ito. Sinabi ng direktor na pinoprotektahan niya lang siya dahil ang mga taong ito ay walang awa, walang batas at parang ginagawang laro lang ang pagpatay. Binalaan nito si Eve na huwag nang patuloy na alamin ito kahit ito pa ang pumatay sa papa niya. Sa kagustuang mas malaman pa ang tungkol dito, pinuntahan ni Eve si Winston sa Continental na ikinatutuwang makita siyang muli. Binalaan siya ni Winston na huwag nang alamin ito dahil maaaring ikapahamak niya ito at itatakwil siya ng Rus-Kroma. Porsigido talaga si Eve dito at binalik ang coin na binigay ni Winston noon bilang kabayaran sa impormasyong ito. Sinabi ni Winston na hindi ito tribo kundi kulto. Pumapatay ang mga taong ito bilang sports. Nasa paligid-ligid lang sila pero di sila mapapansin. Walang nakakaalam sa eksaktong lokasyon nila. Pero minsan ay nagpapacheck-in ang mga ito sa Continental at merong isa ngayon sa Prague. Tinanong ni Eve kung saan at sino ito. Agad namang tumawag si Winston para kumuha ng impormasyon. Hello, my dear. Contract submitted. Hard copy, please. Pumunta agad si Eve sa lugar at napansing may mga tao sa paligid na tila naghihintay din. Pinili niya ang kwarto na nito at agad na pinasok ito. Pagpasok niya, nagulat siya nang bumungad sa kanya ang isang bata na si Ella. Ito pala ay anak ni Daniel Pine na may marka din. Tinutukan siya ng baril ni Pine at nang malamang gusto lang malaman nito kung sino ang pumatay sa kanyang ama, ay nadismaya pa ito at sinabihang hindi niya alam ang pinapasok niya. Nang malaman ng isang di kilalang grupo na nag-uusap sila, ay tinasan pa nito ang kontra kay Pine at umaksyon agad ang mga assassin sa paligid para dakipin siya. Kinailangan na nilang umalis dahil umaatake na ang mga tao sa paligid. Si Eve naman ay nadamay sa labanan at napilitang tulungan sina Pine at ang bata. Pinakiusapan siya ni Pine na protektahan ang anak niya para hindi ito madakip. Sa awa ni Eve ay pumayag ito. Pagbaba nila ay sumalubong agad sa kanila ang isang grupo ng assassin at nilabanan ito. Binugbog nila si Pine at si Eve naman ay hinampas sa ulo at natumba ito. Kinuha nila si Ella at umalis. Samantala, tumawag na ang dumukot kay Ella at sila pala ay kasama ni Chancellor at nababahala sila kung sino si Eve. Agad namang pumunta si Eve para bumili ng armas. Tinanong niya muna ang tendero kung kilala niya ang grupo ng may mga marka at tumanggi ang tendero na magsalita tungkol dito. Nagpatuloy si Eve sa pagtingin sa baril at parang mala John Wick ang eksena. Subalit habang nagdedemo ang tendero ay biglang pinaputokan sila galing sa labas. Napasapak na naman sa aksyon si Eve nang wala sa oras.
At tindahan man ito ng baril at sandamakmak ang armas, ay wala naman siyang makuha dahil wala itong mga bala. Wala siyang ibang armas na magamit at nakita niya ang mga granada. At naubos ni Eve ang mga ito. May mga marka din sa kamay ang mga umatake sa kanya. Sa galit ng tindero sa nangyari, sinabi niya na kay Eve ang alam niya kung saan matatagpuan ang kulto. Bumiyahe na agad si Eve. At tumawag na naman ang direktor at binalaan ito sa huling pagkakataon. Subalit sumuway si Eve at pinagpatuloy ito. Pakarating niya sa lugar ay napahinto siya nang makita ang katulad ng souvenir na binigay sa kanya ng papa niya nung bata pa siya at tila dito ito galing. Katakatakang umalis ang mga tao sa paligid nang dumating ang isang lalaki. Bigla nitong inatake si Eve at nagsimula ang labanan. Napatay nito ang lalaki at nang palabas na siya, katakatakang pati ang tindera ay gusto rin siyang patayin at inatake siya. Nagsidatingan pa ang mga resbak at tila mga normal na mamamayan lang ito sa kapitbahay, pero porsigido silang mapatay si Eve. Ito na ata ang kultong tinutukoy nila. May mata sila sa tower na nagmamanman sa bawat kilos ni Eve. Nagre-report ito sa Chancellor at agad na inalarma ang buong komunidad. Ngayon, ang lahat ng nasa paligid niya ay tinatarget na mapatay siya. Nagtulong-tulong ang komunidad na patayin siya. Tila sanay na sanay sila sa gawaing ganito at lahat ng makasalamuha siya ay pinupunterya siya. Nakita ulit siya ng babaeng dumukot kay Ella at pinatulog ito nang makita ang tattoo sa likod. Nagising si Eve na nakagapos. Kinausap siya ng Chancellor na ano ang ginagawa ng isang Roscoroma sa lugar niya. Sinabi ni Eve na nandun lang siya para ipaghiganti ang papa niya. Nalaman ni Chancellor na ito pala ang nawawalang kapatid ni Lena. Sila pala ay magkapatid. Nang sinabi ito kay Lena, sakto namang nakatakas si Eve at hinabol niya ito. Lena! Gusto niya itong kausapin at nang magkita at nag-usap sila, nalaman ito ng Chancellor. Tila na bahala ito at pinapatay silang dalawa. Hinagisan sila ng granada sa loob ng bahay. Tumalsik ang dalawa pero buhay pa si Eve. Sila lang naman ay ilang sandali ay nalagutan na rin ng hininga. Kung kailan naman nagkakilala na sila, tsaka pa namatay. Nagpatuloy yung aksyon at inubos na naman ni Eve ang isang strike team. Sinabi ni Eve na hindi siya titigil hanggang hindi napapatay ang Chancellor. Nabahala na ang Chancellor at tinawagan na ang direktor ng Roscoroma. Sinabing kung hindi nila pipigilan si Eve, ay magkakaroon ng giyera sa pagitan ng kanilang pamilya. Sinabi ng direktor na wala silang kinalaman dyan at magpapadala na lang siya ng isang professional at magaling para wala ng giyera at pumayag naman ang Chancellor. Basta gawin agad ngayong gabi. Ang pinadala pala ay si John Wick. Natuwa ang Chancellor. Nagkita agad ang dalawa at kinumbinsi ni John sa Eve na umalis na ito. Subalit nagmatigas ito at nilabanan siya. Sinasalag na lang siya ni John Wick at nagmukha siyang walang kalaban-laban. Nakiusap si Eve na pagbigyan siya para maipaghiganti man lang ang papa niya. Pumayag si John at binigyan siya ng palugit hanggang 12 midnight. Pinakawalan niya siya at nagpatuloy ang aksyon. Pinunterya ulit siya ng buong mamamayan. May mga napatay siya gamit ang ice skates.
Napunta siya sa isang armory at nakakuha siya ng magagandang armas. Isang flamethrower. Walang kahirap-hirap na pinagpapaslang niya ang kalaban. Nakahanap din siya ng katapat na pinadala ni Chancellor at nahirapan siyang talunin ito. Naglaban sila ng matagal hanggang sa maubusan na si Eve at tila mapapatay na ito. Tinulungan siya ni John at binaril ang lalaki. Samantala, naalarma na sila at nagtangka ng tumakas ang Chancellor papalayo. Inatake na rin nila si John Wick at napasabak na sa aksyon. Parang na-miss natin to. Si Eve naman ay hinabol agad ang sasakyan ni Chancellor at pinagbabaril. Napahinto ito at lumabas na ang Chancellor. At sinubukang kumbinsihin si Eve na wala siyang magagawa at walang magbabago kahit patayin pa siya dahil magpapatuloy lang ang sistema. Subalit wala ng oras si Eve at pinatay na lang ito. Sakto lang ang palugit na binigay ni John Wick. Kinuha niya si Ella at nilisan ang lugar. Tumawag si John sa direktor at sinabihan na ang Chancellor ang namatay imbis na si Eve. Sunod na pinakita na buhay pa si Pine at nagpapagaling at nakabalik na rin si Ella sa kanya. At si Eve naman ay nag-check-in na sa Continental ni Winston. Sa panghuling eksena, si Eve ay nanonood ng ballet nang nag-anunsyo ng contract para sa kanya ng $5 million at pagkatanggap ng text ay lumisan na ito. At dyan na nagtatapos ang storya ng ballerina. Ito na ba ang huling pelikula o nag-aabang ka pa ng mas maraming istorya ni John Wick? I-type mo nga sa comments. Kung nagustuhan mo to, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga magagandang kwento. Kung may pelikula kang gusto mong i-rewind namin, i-comment mo lang sa baba at kami na ang bahala sa'yo. Dito sa PS Rewind, hindi lang basta magandang kwento. Matututo ka ng aral nang hindi masasayang ang oras mo. Salamat sa panonood. Ako si Raven at kita tayo sa next video.